Okay. Yan. So, anong section to? DCVET 3-1, no? Naging estudyante ko na ba kayo? Opo. Oo nga, no? Oo nga. Last semester or last 2 semesters. So, yung class natin, supposedly civil engineering, construction technology 3 pala, no? Pero hindi kasi ako yung magiging instructor nyo for the subject. Ako lang yung nakatag. No? So, construction technology 3, 6 to 9 ng Monday. Magtuturo po dito is si Sir Patrick Seed po. No? Pero ako yung nakatag. Then dito sa may CMPM nyo, ako po yung magtuturo sa inyo ng construction methods and project management. No? So yung didiscuss ko ngayon, para hindi sayang yung pasok natin for today, Monday. No? Kasi I'm here to announce lang naman na ang magtuturo sa inyo ng CT3 is si Sir Sid. No? Tapos sa CMPM, ako po yung magtuturo. No? Pero nakatag yata si Sid. No? Ganun yung nangyari. No? So sinabi naman yun ng sinabi sa amin ng department na ang naka-assign sa amin na subjects is yung sa akin CMPM, kay Sir Sid daw yung CT3, yung Construction Technology 3. No? So yung di-discuss ko ngayon or yung bibigay kong course outline is for the construction methods and project management. No? So yan. Start tayo with the objectives muna ng ating klase. So, first introduction, no? So, short introduction na lang siguro ko. Total, naging instructor nyo na ako last 2 semesters if I'm not mistaken. Then for the house rules, sa Zoom meeting natin, no? Meron lang bibigay ng mga rules na i-implement na natin. Then, pangatlo is verification ng class list natin kung nasa class list ba kayo. Kasi very common po yung student na tapos na yung semester pero wala pala siya dun sa class list. So, later on, na-dissolve yung subject niya. No? Hindi nakikredit. Then, for the fourth objective natin is yung outline ng ating subject. So, yung subject natin by definition or as tag sa ating SIS is construction methods and project management, no? Pero I do not want to focus dun sa construction methods, no? Kasi construction methods very common na yan na tackle dun sa civil engineering orientation, no? Yung mga construction methods, yung mga trades ng construction, architectural, structural, electrical, plumbing, no? Very common na yan, paulit-ulit na lang carpentry, what do you call this? Construction equipment, tools, no? May mga separate na subjects na nakalaan para dyan. So, magiging redundant lang tayo. If I'm going to discuss thoroughly yung construction methods, no? Kasi ganun din naman dun sa project management, mag-discuss din naman tayo or magtatakal din naman tayo ng mga construction methods. So, doon na lang tayo mag-focus sa project management. So, brief introduction muna tayo. So again, I'm Engineer Ivan Santos. Ang experience ko sa construction, sa contractor, as a designer, no? I've been to the contractor's company, to a designer's company, to a developer company, no? And yung ngayon nga, nandito ako sa University of the Philippines sa isang government agency under the project management office. So luckily this pandemic, no, nagamit yung profession ko as a civil engineer para maging isang frontliner, no. Yun yung reason talaga bakit for the past semester yata, last semester, parang hindi ko yata natapos yung ano ko. Tama ba? Kayo yun, no? Parang DCVET yata, Opo. hindi ko natapos. Opo. O, DCVET. No, nagpaalam na ako, nagpaalam na ako sa chairperson. Hindi ko natapos yung semester ko last SEM, actually lahat ng subject, due to certain circumstances na pinagdaanan ko, no. Sobrang dami nangyari, no, na-involve ako sa car accident. Yun yung wife ko, nanganak, no. Then nag-COVID positive kami lahat. No, dahil sa akin, of course, no, kasi naging frontliner ako. I was involved sa isang
sa isang hospital sa University of the Philippines, nire-renovate namin. Then meron kaming involvement sa iba't ibang doctors. No, hindi ko alam yung mga doctor pala na yun, mga nakasalamuha pala nila, mga COVID positive. So yun, nahawa ako nung tabagal, positive, medyo matagal yung naging naging quarantine. Tapos, I was assigned also dito sa isang COVID-19 laboratory. No? So kung naririnig nyo sa balita yung Philippine Genome Center, no? Pag ni-research nyo, Philippine Genome, Philippine Genome Center. So yan yung building sa UP kung saan inaaral yung COVID virus, no, kung ano yung niya, yung structure niya, paano ba ma-defeat yung virus, no? Yung mga delta, yung iba't ibang variant, diyan inaaral, no, sa Philippine Genome Center. So I'm very much exposed talaga dun sa COVID-19 this pandemic. So fortunately this semester, no, patapos na yung mga project, patapos na yung isang phase, tapos yung hospital patapos na. No. So hopefully makapag-focus na ako ulit sa teaching tsaka sa iba ko pang project. So yun, under Project Management Office ng University of the Philippines. So also taking Master of Science in Construction Management sa PUP. No? Take na rin ako ng Construction Management dito sa PUP. So hopefully dito sa subject na to, matatakel na natin o makakapag-share ako talaga ng mga experiences and technicalities ng construction management. No? So, house rules lang. Ulit lang din naman din tong mga to. Number 1 is to be prepared. Find a quiet place free from distraction. No? So, di ko na nilagay dito yung be on time. No? Kasi there are some meetings na I'm not sure if I'm going to be on time. Especially kapag nalalate ako dun sa isang klase ko katulad ngayon. Supposedly, parang mag-meet tayo na mas maaga. Parang mga 6 yata, dapat nag-meet na tayo. No, pero nalate ako dun sa isang class ko. Kaya hindi ako naging on time. No? Just be prepared. No? Find a quiet place free from distraction. The second rule is to be respectful. So raise hand to talk, mute yourself when not talking. So ito yung pinakamahalagang rule, no? Actually very general to be respectful. No? Lagi ko naman binabagit sa inyo to. Even no face to face pa, no? Always be of character. Kung ano yung character mo, nung nag-aral ka, yun yung magiging character mo pag nag-work ka na. No? At saka itong construction project management, this is more of soft skill. No? Yung iba kasi masyadong technical, kailangan gusto nila, alam nila lahat. Gusto ko, sir, marunong mag-design. Gusto ko, sir, marunong ako mag-ganito, SketchUp, AutoCAD. No? Pero pag ang thinking mo ay sa construction manager, hindi mo kailangang alam lahat yon. No? Kung hindi kailangan ikaw yung gagalaw nun. O ikaw yung gagawa, no? Kasi pag ikaw yung gumawa nun, mauubos yung oras na supposedly nilalaan mo para mag-manage pa ng ibang task o ng ibang tao. No? Kapag construction manager ka, you are dealing with people. No, you are dealing with people, iba't ibang klase ng tao yan. May labor, maaring may labor ka mga kasalamuha, mga workers, clients, colleagues mo na engineers din, architects, no? Lahat yung mga kasalamuha mo. So dapat meron kang soft skill, hindi ka puro technical. Hindi yung pag nasa meeting ka, mag-meeting kayo, pag-uusapan niyo yung isang problema, hindi sabi sa code, no? Sabi sa libro, sabi sa ganito ganyan, no? Hindi ganoon, no? Hindi ganoon. Practice soft skill. No, kailangan marunong ka makipag-deal with people, no? Kung magbabasa kayo ng libro, may isang book na maganda akong nabasa, yung How to Win Friends and Influence People. Nakalimutan ko yung pangalan ng author. So maganda yung libro na yon kapag you're dealing with or you are going to learn soft skill. No? Kasi soft skill leadership, napakahalaga sa construction manager. Kahit ituro ko sa inyo yung mga technicalities, how to calculate productivity, how to calculate time, how to calculate critical path, critical duration, how to crush a schedule, kung hindi ka naman
din marunong makipag-deal sa tao, you're not going to be a successful project manager or construction manager. So yung iba, ito yung pinapangarap talaga, maging construction manager. No? Maging isang project manager. So pangatlo is yung practice mindfulness, be enthusiastic to every topic being discussed. No? So in my experience, sa pagtuturo na rin, no? Nag-start ako magturo, parang 2017, actually nag-start na ako pagkapasa ko ng board exam, pero review subjects lang or board subjects lang. Then meron din ako mga tutorials, mga tinuruan na rin, mga naging engineers na rin. Meron ding mga sa review center, no? Then I found out na yung learning pala is actually two-part, no? Meron tayong tinatawag na active learning tsaka passive learning. So, na-discuss ko rin kanina dun sa isa kong class, sinabi ko rin sa kanila to, that active learning is actually 80%, no? 80% ang active learning, 20% ang passive learning. Ano ba ibig sabihin ng passive tsaka active? Pag sinabing passive learning, yung nakikinig ka lang, no, isang sense mo lang yung gumagana, yung tenga mo lang. Ito, nag-aaral ako, no? May mga sinasabi ako, no? Yan yung tinatawag na passive learning, na pinapakinggan mo yung sinasabi ko. Pero maniwala ka sa hindi, kinabukasan, itong mga sinabi ko, 20% lang ng mga sinabi ko, ang maalala mo. No, maaaring nasabi na maaalala mo lang, si sir, yun pala, yan, no, nagka-COVID yan, sir. No? So, marami naging problema yan last semester. Yun lang maalala mo, kumbaga 20% lang dun sa lahat ng sinabi ko all throughout the lecture or all throughout the meeting. So, yung 80%, the rest is active learning. So, nasa sa iyo yun. Nasa estudyante yun. No, kaya nga nangyayari niyan. Common dilemma ng mga estudyante, no? Graduate na, naka-graduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Marami pa ring topics na hindi alam. Or maraming topics na hindi na naalala na maaring sinabi sa kanila, pero hindi na nila naalala. No? Wait lang. Excuse me. I'm sorry. May urgent concern ako dito sa bahay. So yun, back tayo doon, 20% is came from passive learning. Yung nakikinig ka lang, titingnan mo lang, pinapanood mo lang. Then 80% ay manggagaling sa inyo. No? So nasa estudyante talaga yan. Yun nga, yung common dilemma ng mga students, pagka-graduate nila, tapos na nila lahat ng subjects. Pero pagdating nila doon sa review ng board exam, parang wala silang natutunan. No? Parang wala silang natutunan doon sa mga subjects nila. Bakit? Kasi kulang sila sa active learning. Hindi nila pinapractice yung natutunan nila. No? Ngayon, paano mo ipa-practice yung natutunan mong principle? Solve problems, read books. No? Mag-advance study ka hanggat maaari. No, you have to exert effort sa pag-aaral. Kasi nga, active learning is 80%. No, pag ikaw yung naka-discover ng isang bagay, especially pag ikaw naka-discover ng isang bagay na, ganito pala to. No? Hindi mo makakalimutan yun. Or maliit yung chance na makalimutan yun. Meron ka na lang 20% chance para makalimutan pa yung bagay na yun. No? Okay? So, practice mindfulness. Kung magbibigay man tayo ng mga activity or mayroon tayo papakalculate dito, practice yourselves.
Oh, try to solve them. So lectures, actually ayokong maging ayokong maging pre-recorded to. Gusto ko synchronous yung construction management. Nabanggit ko na rin dun sa isang class kanina na gusto ko sana yung lectures natin synchronous. No? Good thing, okay naman yung schedule. So, CT3 supposedly 6 to 9. Ang problema, kakainin ng Sir Sid nyo to. Ito yung class, ito yung schedule nyo sa akin ng CMPM. Thursday ng 3 to 6, tama? Tama, no? 3 to 6 ng Thursday. 6 to 9 po. 6 to 9. So, okay. Good. Okay, so good. Ito. Ayan. So, dito na tayo. 6 to 9 na tayo ng Thursday. So, okay yan. Okay sa akin. So, next meeting dito tayo 6 to 9. Gusto ko sana maging maging synchronous palagi. Mahirap kasi to i-asynchronous. Especially when you are talking experiences, no? Parang awkward na pa mag-isa lang ako na may kwento ako sa sarili ko. Or yung mga na-experience ko sa sarili ko lang ganito. Maganda siguro yung mga synchronous sabi ko, yung mga pre-recorded para lang sa mga calculations. Pero as much as possible kapag construction management, mas maganda synchronous yung mga topics or yung mga lectures natin. Okay? So if it so happen, ito lang yung link natin, yung ko lang ina-upload. So actually private yung mga video, so bibigyan ko na lang ng link yung president nyo. No, pero nandyan lahat. Okay? So for the grading system natin, 10% for the homework, 30% for the midterm exam, 20% module, and 40% final exam. So yung 10% homework, if it so happen na hindi ako nagbigay, so sa inyo na yan, buong buo na yan, 10% homework. 30% midterm exam will cover chapters 1 to 4 nung ating course, no? And yung module, 20%, may mga activity sa module na kailangan nyo pong i-submit. Ibibigay ko po yung email ko dun sa ating, sa inyong president, kung sa inyo sasubmit yung mga module. For the 20% of your grade. And for the last part or last chunk ng grade, magagaling sa final exam, 40%. So dito yung maraming calculation. Kasi chapters 5 to 8 po nung ating
subject is or are more of calculations, no? Actually, puro ito estimate ng activity, gaano katagal, network diagram for the critical duration, gaano katagal yung project, anong critical path, no? Kumbaga, ano yung activity ng isang project na bawal ma-delay, no? Anyway, tatakil naman natin lahat 'yan. Bar chart and S-curve, paano gumawa ng bar chart, ng S-curve, ng Gantt chart, no? Kung nakapunta na kayo sa isang construction office, makakakita kayo ng nakapaskil sa pader palagi 'yon, no? Makakita kayo ng chart doon na may letter S, may tinatawag na S-curve, Gantt chart. So, sa chapter 7, kailangan natin gumawa ng ganon. We are required to have an output of a Gantt chart. And for the chapter 8, yung crashing and cost plan, actually, itong mga calculations na to, hindi naman nakakapanghinayang pag-aralan kasi nasa board exam to. No? Itong mga PERT, CPM, network diagram, no? Mamaya i-lista ko yung mga outline. Pati itong crashing and cost plan, lahat to nasa board exam. Okay? So, proceed tayo sa third objective natin for the class list. Share ko lang sa inyo yung class list na naka-encode sa akin for the civil or construction technology 3. Kindly verify kung nandito kayo para pag naibigay sa akin ng grade si Sir Sid, sure ako may encode ko. Okay? Ayan. So, sabihin niyo pag wala kayo, kindly chat sa ating chat box kung wala kayo or kung may asterisk kayo. No? So kung wala kayo, malamang sa malamang, maaaring nakapagbayad ka na kung mayroon ka mang tuition, pero hindi pa nare-reflect ng fund management office yata ng PUP. No? So maraming nangyaring ganun, no? Parang last semester, daming hindi na credit yung subject, pero ngayon inaasikaso nila, pinapalagyan ng grade. Kasi pumasok pala yung estudyante, problema niya, hindi niya binerify sa instructor niya kung nasa siya, nasa master list o nasa class list. So hindi siya nasama sa encoding of grades. Ayan. So okay, nandito ba lahat? Opo, kompleto po. Kompleto naman, okay. Okay, so for the last objective natin, for the outline, no, actually hindi ko na-prepare yung, anyway, type ko na lang. Yung ating outline, share screen ko na lang dito. Type ko na lang sa notepad. Yeah. So, chapter 1 natin will be all about introduction to project management. So, pag-uusapan natin din yung mga terminologies. Especially the triple constraint. No? Triple constraint na tawagin sa project management. Kasi there are 3 major elements po sa pag-handle ng isang project. 3 lang yan. No? Pag mag-handle ka ng isang project, 3 bagay lang ang tututukan mo dyan. Ang problema dun sa 3 yon, no, sa 3 elements ng isang project, part to be considered successful, pero constraint na tinatawag, triple constraint. No? So, yung 3 yan, unang-una dyan yung time. No, of course, yung time, yung schedule, kailangan ma-hit. Yung pangalawa is yung cost.
Syempre, kailangan economical, no? Kailangan hindi sobrang mahal, kailangan hindi expensive masyado, no? Hindi worth the price yung project. Then yung pangatlo is yung scope of works. Of course, kailangan lahat ng objective, lahat ng goals para masabing completed na yung project, kailangan nagawa. No? So, tinatawag na triple constraint. Yung triple constraint na yan, you cannot have them all. No? Hindi sila pwede magsabay-sabay na going smoothly sa isang project. No? For example, time. Sasacrifice mo yung time, no? Tatagal yung project mo. Okay nga yung scope. Nagawa nga lahat ng scope. Pasok nga sa budget lahat. Nagtipid ka kasi sa labor. Ang problema mo naman, tatagal naman yung project. No? So, scope tsaka time naman. Okay nga yung scope. Nagawa nga lahat ng kailangan gawin sa project. On time nga yung project. Ang problema, puro overtime ka naman. Natalo ka sa cost. No? So, ganun din yung isa. No? Okay ka nga sa time. Nagawa mo nga natapos mo nga on time, tipid ka, no? Maliit yung cost mo. So konti lang siguro yung nagawa mo or baka na-sacrifice mo yung quality ng scope mo. No? So yan tatlong yan, no, yung tinatawag na triple constraint ng construction management or project management. Ay titackle natin yan isa-isa dun sa ating lecture. Then for the organization and management, saka decision making, chapters 2 and 3, diyan naman pag-uusapan natin yung hierarchy. Ano ba yung laman ng isang project? Pag pumasok sa isang project, ano ba yung laman nun? No, sino-sino ba yung mga taong nandun? No, sino-sino ba dapat yung mas masusunod? No, kumbaga sino yung hierarchy nga, no? Sino nasa taas, nasa baba, and the rest of the department sino ang nakadelegate sa bawat isa. Then construction pre-planning, ano yung kailangan documents na kailangan mo, ano dapat yung mga data na meron ka before you prepare a schedule or before you estimate kung gaano katagal yung magiging activity mo. So, yung pag-estimate naman ng activity, gaano katagal, for example, plastering, gaano katagal pa-plasteran itong pader na to. Pag-uusapan naman sa chapter 5, which is the probable time estimate. So, pagdating ng chapter 5, puro calculation na yan. Napakahalaga kasi nitong mga topics na to kasi some of those topics na malabas sa board exam. So, itong chapters 1 to 4, puro ano yan, puro kwentuhan, blah blah blah, no? Experiences, no? Ganito naranasan ko sa site, no? Personal experience. Then chapter 6, PERT and CPM. Ito yung network diagram. Ito yung most common na lumalabas sa board exam. Pinapahanap yung duration of the project given the activities, given the predecessors of the activities. Pinapahanap yung critical path. Yung nabanggit ko nga kanina, yung pag sinabing critical path, yung nasa critical path, bawal ma-delay yun. May reason bakit bawal ma-delay yun. So, yan yung malalaman sa chapter 6 kung ano, kung paano malalaman pala, kung paano malalaman kung anong activities sa isang project ang bawal ma-delay. Or bawal po mag-delay kasi ma-delay yung buong project mismo. No? Kasi there are some activities na kahit ma-delay, okay lang. Kasi may hinihintay ka pang ibang activities. So, dyan yung papasok sa PERT and CPM, network diagram. So, chapter 7 for the bar chart and S-curve, gagamitin natin dito is Microsoft Excel na lang. No? So, from scratch, gagawa tayo ng bar chart and S-curve. Yung binabagit ko nga kanina na nakikita nyo sa mga construction office, may nakalagay na mga display dyan na sheet, na may pa-letter S. Ay yung tinatawag na bar chart and S-curve. So madaling sabi, Gantt chart. Gantt chart. So gagawa rin tayo niyan for the chapter 7. We're required to have an output ng Gantt chart. Actually, part din sa module yata na may gagawin ganito. If I'm not mistaken, kung network diagram or Gantt chart. Basta either of the two, kailangan gawin doon sa output, sa module natin. And for the 8th or last chapter, yung crashing and cost plan. So, since nalaman na natin yung mga critical path, nalaman na natin yung critical path, nalaman na natin yung mga activities na bawal ma-delay. So, what if gusto nating i-crash yung project?
No, gusto natin yung 60 days, magiging 30 days lang. No? Kaya naman natin gawin yan. Ang problema, cost pala to. No? Errata for the chapter 8. Cost yan. Ang problema, pag pinaiksi mo yung project duration, magiging mahal naman yung cost ng construction mo. Kasi of course, you have to accelerate. You have to adjust manpower cost. No? Kasi magkakaroon ka ng overtime. No? Siyempre, mas mahal ang bayad sa mga labor for the overtime. So yan, mag-uusapan din natin yon, yung mga bayad sa labor, bayad sa foreman, bayad sa engineer, magkano ba dapat talagang rate, no? Magkano ba talaga dapat ang rate ng mga workers sa construction. So pasok din yan dito sa ating chapters 5 to 8. No? So kanina nabanggit ko yung midterm exam, it will cover chapters 1 to 4. No? So ito yan, chapters 1 to 4. So mostly enumeration yan, terminologies, puro words, no? Walang calculation kasi talaga yan chapters 1 to 4. Then sa final exam, dito papasok yung mga calculations ng subject or yung mga technicalities ng subject. So mostly bibigay ko siguro mga samples or mga problems yung mga binibigay na rin sa boards, no? Para hindi na panghinayang din, no? Pag inaral mo, maalala mo pagdating ng board exam, na yun pala yung topic na yan. Okay? Okay, so I guess okay na ako sa mga objectives, introduction, rules, class list, and the outline. So any questions po? Questions? Questions? Wala? Sir, clarify ko lang po, Thursday 6 p.m. po class natin. Yes po. Kung ano po yung schedule ng CMPM. So minute ko lang kayo sa time ng CT3. Minute ko lang kayo sa time ng CT3 to inform you na ang instructor nyo for Construction Technology 3 regarding piles is si Sir Sid. No? Si Sir Sid po. No, teka lang. Pinabigay na rin pala niya sa akin yung outline. Ito yung magiging outline nyo raw for the Construction Technology 3. Ayan. Share screen ko na rin. Yan. So, yan po. And general overview and introduction, heavy equipment, earthworks, foundation works, piling works, pile tests. So, si Sir Sid po magtuturo niyan. Sa CMPM ako. Pero ang nakatag yata siya, no? Hindi ko alam, parang nagka-conflict yata sa schedule namin. Supposedly sa amin yung subject. Pero pinag-swap na lang ng tag. Okay? So 6 p.m. po kayo papasok. Thursday po ng 6 p.m. po kayo papasok sa link. No, ulitin
ko po, Thursday po ng 6 p.m. Kasi general Zoom meeting link ko po ito. No? General Zoom meeting link ko. So sa lahat ng section, ito yun lang yung ginagamit kong Zoom. So, sa lahat ng section, sa lahat ng year, no? Mapa fifth year, mapa graduating, ito yung gamit kong Zoom meeting link. So wag po kayong papasok. Kanina kasi parang may nag-gate crash yata ng ano. Pumasok bigla doon sa isang klase ko. Agad ako, ba't di si Bet 3 yung nakalagay? 3-1. So, papasok lang po kayo. Again, Thursday 6 p.m. for the CMPM. CMPM po. Thursday 6 p.m. Ito po yung ating schedule. Okay? Questions? Questions po, clarifications. So yan, kung wala na, may request everyone to turn your camera on. Take lang tayo ng screenshot. So taking screenshot from ano to? Rico to De La Cruz. Then second page from Cristobal or January to Madrinal. And so wala na questions, you may leave the room na. Thank you everyone for attending. Stay safe, stay safe. Thank you po, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Awit sa'yo, Leo. Bakit? Isa lang eh. Sample lang, sample.